Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalima sa buwan ng Hunyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, rainy season posibleng maramdaman na sa susunod na mga linggo ayon sa Pag-asa. Termination ng kinder volunteer teachers nakaapekto sa bilang ng mga guro sa bayan ng Baco. Ordinansang mangangalaga sa mga landlord sa tenant sa paupahang bahay, inaprubahan. Sa detalye ng ating mga balita, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng breeding in captivity sa Calapan Recreational and Zoological Park matapos magbuntis at manganak ang tigre na si Carla, dakong alas 9 ng umaga, ika-20 ng Mayo taong kasalukuyan. Sa kasalukuyan ayon kay City Animal Keeper 3 at former Calapan Recreational and Zoological Park Administrator Marios Avelino, hindi muna ito maaaring mabisita o maipasilip sa publiko dahil sa di umano'y posibleng maapektuhan ang bagong anak na tigre. Ganun rin ang anak nito na maaaring magresulta naman ng pagkakaroon ng stress na posibleng magdulot ng sakit at pagkamatay ng mga ito. Anila pa, ibinukod rin umano ng tatay nitong si Carlo upang mapangalaga ang mabuti ang baby tiger at maiwasan ang posibilidad na maging agresibo ang tatay nito na maaaring magbunga ng di maganda sa batang tigre. Samantala, maaari na umanong masilip ito ng publiko makaraan naman ang 2 hanggang 3 buwan matapos ang pagkapanganak ng naturang tigre. At liban dito, maaari pa rin umanong bisitahin ang iba pang mga hayop na matatagpuan sa loob ng zoo at tuloy rin ang iba pang atraksyon dito gaya ng zipline at wall climbing. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Isang ordinansang naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng mga may-ari ng mga paupahang apartments at ng mga umuupa dito ang isinumite ng Sangguniang Barangay ng Santa Maria Village at inaprubahan ng 6th Sangguniang Panglungsod sa ika-41 regular na sesyon nito noong ika-13 ng Mayo 2014 sa SP Session Hall, Ginubatan, Calapan City. Pinamagatang Barangay Ordinance No. 02-2014, isang ordinansang naglalayong pangalagaan ang mga may-ari ng paupahang bahay o apartment sa pamamagitan ng pagpapatala sa barangay ng mga nagnanais tumira o umupa sa nasabing barangay bago sila tanggapin. Ayon kay Temporary Majority Floor Leader Consel Glenford Laines, Chairman ng Committee on Laws, una nang isinagawa ang isang committee hearing patungkol dito noong nakarang Abril 23, 2014 na dinaluhan ng Sangguniang Barangay ng SMV at ng ilang konsehales ng lungsod. Dagdag pa ni Konsehal Laines, noon ding naturang committee hearing ay binigyang linaw ang mga layunin, paraan ng pagsunod at magiging multa sa mga lalabag sa ordinansang ito ng Barangay SMV. Ayon kay Konsehal Laines, hangarin ng Barangay Ordinance 02-2014 ng nasabing barangay ang maiparating sa mga landlords o sa mga may paupahan na kailangang maging responsable sila sa pangangalaga ng kanilang mga tenants. Gayun din ang isaalang-alang ang kapakanan ng mga mamamayan sa pamayanan nilang kinabibilangan. Nagkakalagang hindi naman lalampas sa 1,000 pesos ang magiging multa sa sinumang hindi magpapatala o susunod sa nasabing ordinansa matapos itong maging epektibo. Sa harap ng mga dumalong sangguniang barangay ng San Vicente Central, Sapul, Salong at San Vicente East, kung saan ang San Vicente Central at San Vicente East ay napapabilang sa urban barangays ng lungsod na marami ring residenteng may paupahan o apartment. Binanggit ni City Vice Mayor Bong Brocal na isang magandang president o ehemplo ang ginawang ordinansa ng Santa Maria Village na maaari ring gayahin ng iba.
Antabayanan ang iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo, Bingo Milyonaryo, tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos ang pagbubukas ng klase, tuloy-tuloy ang monitoring ng district head sa kani-kanilang mga nasasakupang eskwelahan, gaya ni Bacoor District Supervisor Alfonso Encisa. Ayon sa opisyal, sa pag-ikot niya sa mga eskwelahan sa naturang bayan, handa na ang mga paaralan at